higit pa sa 40 taon para dagdagan pa ang ningning nito. Labis-labis na ginugol dito ng dakilang Herodes ang kasaganaan ng yaman, kapwa ng mga Romano at ng mga Hudyo, at pati nga ang emperador ng mundo ay pinagyaman ito ng kanyang mga regalo. Mga malalakit mabibigat na bloke ng puting marmol na halos hindi ka panipaniwala ang sukat na ipinadadala galing sa Roma para sa layuning ito. Ang bumubuo sa bahagi ng kayarian nito at sa mga ito ay tinawag na mga alagad, ang pansin ng kanilang Panginoon. Sinasabi, "Guro, tingnan mo, pagkalalaking mga bato at pagkalalaking mga gusali." Marcos 13:1. Sa mga salitang ito ay sinabi ni Jesus ang taimtim at nakakagulat na tugon. "Katotohanang sinasabi ko, walang matitira ni isang bato rito na nasa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak." Matthew 24:2. Sa pagbagsak ng Jerusalem, iniugnay ng mga alagad ang mga kaganapan ng personal na pagdating ni Kristo sa makalupang kaluwalhatian para kunin ang trono ng pandaigdigang imperyo, para parusahan ang walang pagsisising mga Hudyo at para tanggalin sa bansa ang pamatok ng Roma. Sinabi ng Panginoon sa kanila na siya'y darating sa ikalawang pagkakataon. Kaya sa pagkakabanggit ng mga kahatulan sa Jerusalem, ang mga isipan nila ay bumalik sa pagdating na iyon. At samantalang sila'y nagtitipon sa paligid ng ligtas sa bundok ng mga Olibo, ay tinanong nila, "Kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng panahon?" Talatang 3. Ang hinaharap ay may kahabagang ikinubli sa mga alagad. Kung noong panahon, iyon ay ganap nilang naunawaan ang dalawang kakilakilabot na katotohanan, ang mga paghihirap at kamatayan ng manunubos at ang pagkawasak ng kanilang lungsod at ng templo. Maaring siya ay napuspos ng malaking takot. Pinahayag ni Kristo sa kanila ang isang balangkas ng mga pangunahing pangyari na magaganap bago matapos ang panahon. Ang kanyang mga salita ay hindi noon ganap na naunawaan. Ngunit ang kahulugan ng mga ito ay binubunyag kapag kinakailangan ng kanyang bayan ang mga tagubilin na doon ay binibigay. Ang hulang sinabi niya ay dalawang bahagi ang kahulugan. Samantalang umaanino sa pagkawasak ng Jerusalem, inilalarawan din nito ang mga kakilakilabot na pangyayari sa huling dakilang panahon. Inihayag ni Jesus sa mga nakikinig na alagad ang kahatulang darating sa tumalikod na Israel at lalo na ang kaparusahang kagantihan na darating sa kanila dahil hindi nila tinanggap kundi ipinako pa sa krus ang Mesyas. May mga hindi mapagkakamaliang tanda na mauuna sa kakakilakilabot na sukdulan. Ang kinatatakutang oras ay darating ng biglaan at mabilis, kaya't binibigyang bahala ng ligtas ang kanyang mga tagasunod. Kaya kapag nakita ninyo ang karumal-dumal na paglapastangan na sinabi sa pamamagitan ni Propeta Daniel na nakatayo sa dakong banal, unawain ang bumabasa. Ang mga nasa Judea ay tumakas na patungo sa mga bundok. Matthew 24:15-16, Lucas 21:20-21. Kapag ang mga paganong bandila ng mga Romano ay tinaas na sa banal na lugar na umaabot ng ilang sukat sa labas ng mga pader ng lungsod, kung gayon, ang mga tagasunod ni Kristo ay dapat nang maghanap ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagtakas. Kapag ang babalang palatandaan ay nakita na, yaong mga tatakas ay huwag nang magpaliban. Sa buong lupain ng Judea, ganoon din sa Jerusalem mismo. Ang hudyat para tumakas ay dapat na sundin agad. Siyang nagkataong nasa bubong ng bahay ay hindi na dapat bumaba at pumasok pa sa kanyang bahay. Niligtas pa ang mga pinakamahalagang kayamanan niya. Ang mga nagtatrabaho sa mga bukiran o mga ubasan ay hindi na dapat bumalik para kunin ang panlabas na kasuotan na tinabi habang sila nagtatrabaho sa init ng araw. Hindi na dapat sila mag-alangan kahit na saglit. Baka sila'y mapahamak sa pangkalahatang pagkawasak. Sa paghahari ni Herodes, ang Jerusalem ay hindi lamang sobrang pinaganda, kundi sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga tore, pader at kuta na dumagdag sa likas na tibay na kinalalagyan nito ay ginawa itong parang hindi magagapi. Siyang sa panahong iyon ay hayagang huhula sa pagkawasak nito ay tatawaging baliw na nananakot gaya ni Noe noong panahon niya. Ngunit sinabi ni Kristo,
Ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Matthew 24:35. Dahil sa kanyang mga kasalanan, ang galit ay binigas laban sa Jerusalem at ang kanyang swail na di pagsampalataya ang tumiyak sa kanyang katapusan. Ipinahayag ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Mikyas. Pakinggan ninyo ito, kayong mga pinuno ng sambahayan ni Jacob at ang mga pinuno sa sambahayan ni Israel na napupuot sa tarungan at binabaluktot ang lahat ng mga katwiran, na itinatayo ang Zion sa pamamagitan ng dugo at ang Jerusalem sa pamamagitan ng kamalian. Ang mga pinuno niya ay humahatol dahil sa suhol at ang mga pari niya ay nagtuturo dahil sa sahod at ang propeta niya ay nanghuhula dahil sa salapi. Gayunmay, sumasandal sila sa Panginoon at nagsasabi, "Hindi ba ang Panginoon ay nasa gitna natin? Walang kasamaang darating sa atin." Mikyas 3 verses 9 to 11. Ang mga salitang ito ay nilalarawan ng eksakto ang mga tiwali at mapagmalaking naninirahan sa Jerusalem. Samantalang sinasabing mahigpit nilang iniingatan ang mga tuntunin ng katusan ng Diyos, ang kanilang sinasang-langsang ang lahat ng prinsipyo nito. Kinamuhian nila si Kristo dahil inihag ng kanyang kalinisan at kabanalan ang kanilang mga kasamaan at kanila siyang inakusahan na siyang sanhi ng lahat ng kaguluhan nung dumating sa kanila na bunga ng kanilang mga kasalanan. Bagaman alam nilang siya'y walang kasalanan, kanilang ipinahayag na ang kanyang kamatayan ay kinakailangan para sa kanilang kaligtasan bilang isang bansa. Kung siya'y ating pabayaan ng ganito, sabi ng mga pinunong Hudyo, ang lahat ng mga tao ay maniniwala sa kanya. Darating ang mga Romano at wawasakin ang ating templo at ang ating bansa. Juan 11:48. Kung si Kristo ay sasakripisyo, maaring sila'y maging isang malakas at magkakaisang bansa. Iyan ang katuwiran nila at sila'y sumang-ayon sa pasya ng kanilang punong pari na mas mabuti pang isang tao ang mamatay kaysa mapahamak ang buong bansa. Kaya itinayo ng mga pinunong Hudyo ang Zion sa pamamagitan ng dugo at ang Jerusalem sa pamamagitan ng kamalian. Mikas 3:10. At kahit na pinatay nila ang kanilang tagapagligtas dahil sinumbatan niya ang kanilang mga kasalanan, ganoon na lang ang pagmamapuri nila, ano pat ipinalalagay nilang sila ay bayang tinangi ng Diyos at umaasang ililigtas sila ng Panginoon mula sa kanilang mga kaaway. Kaya't dahil sa inyo, patuloy ng propeta, ang Zion ay bubungkalin na parang isang bukid at ang Jerusalem ay magiging mabunto ng pagkasira at ang mga bundok ng bahay ay parang matataas na dako ng isang gubat. Mikas 3:12. Halos 40 taon pang pinagpaliban ng Panginoon ang kanyang paghatol sa lungsod ng bansa at sa bansa matapos nabigkasin ni Kristo mismo ang katapusan ng Jerusalem. Kahanga-hanga ang pagiging matiisin ng Diyos sa mga hindi tumatanggap sa kanyang ebanghelyo at sa mga pumatay sa kanyang anak. Ang talinghaga ng hindi nagbubungang puno ay naglalarawan sa pakikitungo ng Diyos sa bansang Hudyo. Ang utos ay binigay, putulin mo ito. Bakit sinasayang nito ang lupa? Lucas 13:7. Ngunit ang banal na kahabagan ay pinagtiisan pa ito ng kaunting panahon. Marami pang Mahudyo ang walang alam sa katangian at gawain ni Kristo at hindi pa natatamasa ng mga anak ang mga pagkakataon o tanggap ang liwanag na tinanggihan ng kanilang mga magulang. Sa pamamagitan ng pahangaral ng mga apostol at ng kanilang mga kasamahan, pasisikatin ng Diyos ang liwanag sa kanila. Sila'y pahintulutang makita kung paano natupad ang mga propesya, hindi lamang sa kapanganakan at buhay ni Kristo, kundi sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli. Ang mga anak ay hindi hahatulan dahil sa mga kasalanan ng kanilang mga magulang. Ngunit kapag kahit na may mga pagkaalam sa lahat ng liwanag na inibinigay sa kanilang mga magulang ay tanggihan pa rin ng mga anak at ang karagdagang liwanag na pinagkakalob sa kanila mismo, sila ay nagiging kabahagi ng mga kasalanan ng mga magulang at pinupuno ang sukat ng kanilang kasalanan. Ang pagtitiis ng Diyos sa Jerusalem ay nagpatigas lamang sa mga Hudyo sa mga desididong kawalang pagsisisi nila. Sa kanilang galit at kalupitan sa mga alagad ni Jesus ay tinanggihan nila ang huling alok ng kahabagan. Kaya't iniuurong ng Diyos ang kanyang pagsasanggalang sa kanila at inalis ang kanyang kapangyarihan na pumipigil kay Satanas at sa kanyang mga anghel. At ang bansa ay binayaan sa pamamahala ng lider na pinili nito. Tinanggihan ng mga anak nito ang biyaya ni Kristo na nagbigay lakas
lakas sana sa kanila na talunin ang kanilang masamang bugso ng damdamin. Ngunit ngayon ang mga ito ang mga naging manlulupig. Ginising ni Satanas ang mga pinakamatitindi at pinakamasamang hilig ng kaluluwa. Ang mga tao ay hindi na nag-iisip. Sila ay hindi umaabot ng pangangatwiran, kinokontrol ng bugso ng damdamin at bulag na kahangalan. Sila ay naging mala-demonyo sa kanilang kalupitan. Sa pamilya at sa bansa, parehong sa mga pinakamataas at pinakamababang uri ng tao ay mayroong paghihinala, inggit, galit, kaguluhan, paghihimagsik at patayan. Walang ligtas kahit saan. Ang magkakaibigan at magkakamag-anak ay nagtataksil sa isa't isa. Pinapatay ng mga magulang kanilang mga anak at ng mga anak ang kanilang mga magulang. Ang mga pinuno ng mga tao ay walang kapangyarihan na pamunuan ng kanyang sarili. Ginawa silang mapagmalupit ng mga di mapigil na hilig. Tinanggap ng mga Hudyo ang mga maling patotoo upang hatulan ang walang kasalanang anak ng Diyos. Ngayon ay ang mga mali nilang pagbibintang ang nagsasapanganib sa kanilang buhay. Sa kanilang mga kilos ay matagal na nilang sinasabi, "Huwag na kayong makinig sa banal ng Israel." Isaiah 30:11. Pinagbigyan ngayon ang kanilang kagustuhan. Hindi na sila ginambala ng pagkatakot sa Diyos. Si Satanas ang nangunguna sa bansa at ang pinakamataas na kapamahalaang pansibil at panrelihiyon ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Ang mga pinuno ng mga magkakasalungat na pangkat ay nagkakaisa kung minsan upang pagnakawan at pahirapan ang mga kaawa-awa nilang biktima at muling salakayin ang isa't isa at papatay ng walang awa. Kahit ang kabanalan ng templo ay hindi mapigil ang kanilang nakapanghihilakbot na kabangisan. Ang mga sumasamba ay pinapaslang sa harap ng dambana at ang sanktuaryo ay dinumihan ng mga bangkay ng mga pinaslang. Ngunit sa kanilang bulag at lapastangang pag-aakala, ang mga manunulsol ng demonyong gawaing ito ay pinapahayag sa publiko na hindi sila nangangambang mawasak ang Jerusalem sapagkat ito'y sariling lungsod ng Diyos. Upang itatag ng mas matibay ang kanilang kapangyarihan, sumuhol sila ng mga bulaang propeta upang magpahayag. Kahit noong kinukubkub na ng mga lehiyon ng Romano ang templo, ng mga tao ay maghintay sa pagliligtas ng Diyos. Hanggat sa huli ang karamihan ay nanghawak ng matibay sa paniniwalang ang kataas-taasan ay mamamagitan para sa ikatatalo ng kanilang mga kalaban. Ngunit tinanggihan ng Israel ang banal na proteksyon at ngayon siya'y walang sanggalang. Napakalungkot na Jerusalem, nasira dahil sa panloob na pag-aaway ng kanyang mga lansangan ay pinapula ng dugo ng kanyang mga anak na pinaslang ng kamay ng isa't isa, habang tinitibag naman ng mga dayuhang hukbo ang kanyang mga muog at pinapatay ang kanyang mga kawal. Ang lahat ng mga hulang binigay ni Kristo tungkol sa pagkaswasak ng Jerusalem ay natupad hanggang sa pinakamaliit na detalye nito. Naranasan ng mga Hudyo ang katotohanan sa kanyang mga salita ng babala. Sa panukat na inyong isusukat ay sukatin kayo, Matthew 7:2. Ang mga patalatandaan at mga himala ay lumitaw sa nagbabala ng sakuna at kawakasan. Sa kalagitnaan ng gabi, isang hindi pangkaraniwang liwanag ang sumilay sa ibabaw ng templo at ng dambana. Sa mga ulap sa paglubog ng araw ay nilarawan ng mga karawahe at mga kawal na titipon para sa digmaan. Ang mga paring naglilingkod kung gabi sa sanktuaryo ay tinakot ng mga misteryong song tunog. Ang lupa ay nayanig at ang karamihang tinig ay narinig na sumisigaw. Lumikas na tayo. Ang malaking pinto ang bayan silangan na napakabigat, ano pat bahagya ng maisara ng 20 katao at sinasaraduhan ng malaking halang na bakal na nakabaon ng malalim sa palitada ng buong bato ay nabuksan ng hating gabi na walang nakitang nagbukas. Milman, The History of Jews, Book 13. Sa loob ng 7 taon, isang lalaki ang pabalik-balik sa mga lansangan ng Jerusalem na nagpapahayag ng mga kapighatiang darating sa lungsod. Araw at gabi ay kanyang inaawit-awit ang walang tigil na awit na pampatay. Isang tinig mula sa silangan, isang tinig mula sa kanluran, isang tinig mula sa apat na hangin, isang tinig laban sa Jerusalem at laban sa templo, isang tinig laban sa mga lalaki at babaeng ikakasal, isang tinig laban sa buong bayan. Ang kakaibang taong ito ay binibilanggo
at hinahagupit, ngunit walang reklamong lumabas sa kanyang mga labi. Sa pang-iinsulto at pang-aabuso, ang itinugon lamang niya ay kahabag-habag ang Jerusalem, kahabag-habag ang mga naninirahan dito. Ang kanyang sigaw ng babala ay hindi tumigil hanggang sa siya'y napatay sa pagkubkob ng kanyang hinulaan. Wala nung iniisa mang Kristiyano ang napahamak sa paghawasak ng Jerusalem. Binigyan ni Kristo ang kanyang maalagad ng babala at lahat ng naniwala sa kanyang mga sinabi ay nag-abang sa pinangakong palatandaan. Kapag nakita ninyong pinaliligiran ng mahukbo ng Jerusalem, sabi ni Jesus, alamin nga ninyo na ang kanyang pagkawasak ay malapit na, kaya't ang mga nasa Judea ay dapat tumakas patungo sa mga bundok, at ang mga nasa loob ng lungsod ay lumabas, at ang mga nasa labas ng lupain ay huwag pumasok doon. Lucas 21:20-21. Pagkatapos na paligiran ng mga Romano ang lungsod sa pamangunguna ni Sestios, hindi inaasahang itinigil nila ang panghubkob nang ang lahat ay parang pabor para sa madali ang pagsalakay. Ang mga kinukubkob na nawawalan na ng pag-asang manalo sa paglaban ay susuko na sana nang biglang iurong ng Romanong general ang kanyang puwersa ng walang malinaw na dahilan. Ngunit pinangangasiwaan ng mahabaging pamamatnubay ng Diyos ang mga pangyayari para sa ikabuti ng kanyang sariling bayan. Ang pinangakong palatandaan ay ibinigay sa mga naghihintay na Kristiyano at ngayon ang pagkakataon ay nilaan sa lahat ng gustong sumunod sa babala ng tagapagligtas. Ang mga pangyayari ay sadyang pinangibawan pat kahit ang mga Hudyo o ang mga Romano ay hindi dapat humadlang sa pagtakas ng mga Kristiyano. Sa pag-urong ni Sestios ay hinabol ng mga Hudyo na biglang lumabas sa Jerusalem ang kanyang umaatras na hukbo, at habang ang magkabilang puwersa ay lubos na nagsasagupaan, ang mga Kristiyano ay may pagkakataong lisanin ang lungsod. Sa panahong ding ito ay wala nang mga kaaway sa buong lupain na maaring magpilit na humarang sa kanila. Sa panahon ng pagkubkob, ang mga Hudyo ay nagtitipon sa Jerusalem upang ipangilin ang kapistahan ng tabernakulo, kaya't ang mga Kristiyano sa buong lupain ay nakatakas ng walang gumagambala. Nakatakas sila ng walang abala, papunta sa isang ligtas na lugar sa lungsod ng Pelia, sa lupain ng Perea, sa kabila ng Jordan. Ang puwersa ng mga Hudyo habang humahabol kay Sestios at sa kanyang mga kawal ay sumalakay sa likuran nila na may kabagsikang nagbabanta sa kanila ng lubos na pagkalipol. May malaking kahirapan pa bago nagtagumpay sa kanilang pag-atras ang mga Romano. Ang mga Hudyo ay umalis na halos walang nabawas at bumalik sa Jerusalem na may pagtatagumpay dala ang kanilang mga samsam. Ngunit ang parang tagumpay na ito ay nagdala lamang sa kanila ng kasamaan. Ito'y nagpasigla sa kanila ng espiritu ng matigas na pagsalungat ng mga Romano na mabilis na nagdala ng hindi masambit na kasawian sa winawakasang lungsod. Kakilakilabot ang mga kalamidad na sumapit sa Jerusalem nang ang mga ngungubkob ay muling pinagpatuloy ni Titus. Ang lungsod ay pinilibutan ng panahon ng Pasko habang milyon-milyong Hudyo ang nagkakatipon sa loob ng mga pader nito. Ang imbak nilang pagkain na kung maingat sanang inalagaan ay maaring makatustos sa loob ng maraming taon sa mga naninirahan dito ay nilipol kumakailan lang dahil sa inggit at paghihiganti ng magkakalabang pangkat. At ngayon, ang lahat ng lagim ng pagkagutom ay naranasan. Ang isang takal ng trigo ay pinagbibili sa napakataas na halaga. Napakatindi ng hapdi ng gutom, pat ginangat-ngat ng mga tao ang mga balat ng kanilang mga sinturon at sandalyas at pantakip sa kanilang mga panangga. Maraming bilang ng tao ang panakaw na lumalabas kung gabi kahit na marami na dadakip at pinapatay. Sa pamamagitan ng malupit na pagpapahirap, makapamulot lamang ng mga ligaw na halaman na tumutubo sa labas ng pader ng lungsod, at kadalasan, yung mga nakababalik ng matiwasay ay pinagnanakawan pa ng kung anong napulot nila sa gitna ng napakalaking panganib. Ang mga pinaka hindi makataong pagpapahirap ay pinaparusa ng mga nasa kapangyarihan upang kuning sapilitan mula sa nangailangang mga tao ang huling katiting ng mga panustos na maaaring itinago nila. At ang mga kalupitang ito ay madalas na ginagawa ng mga mismong tao na nakakakain ng maigi, na ang gusto lang ay makaipon ng imbak na pagkain para sa hinaharap.
Libo-libo ang namamatay dahil sa gutom at salot. Ang katutubong pag-ibig ay parang nawala. Pinagnanakawan ng mga asawang lalaki ang kanilang asawang babae at ng mga asawang babae ang kanilang asawang lalaki. Ang mga anak ay makikitang inaagaw ang pagkain mula sa bibig ng kanilang matatandaan ng magulang. Ang tanong ng propeta na, malilimutan ba ng babae ang kanyang batang pasususuhin? Isaiah 49:15 ay nagkaroon ng kasugutan sa loob ng mga pader ng winakasang lungsod na iyon. Niluto ng mga kamay ng mga baging babae ang kanilang sariling mga anak. Sila naging mga pagkain nila dahil sa pagkawasak anak na babae ng aking bayan, Panaghoy 4:10. Muling natupad ang babalang hula na ibinigay. 1,400 taon na ang nakakaraan. Ang pinakamahinhin at pinamakaselang babae sa gitna mo na hindi pa mangahas na itungtong ang talampakan ng kanyang paa sa lupa dahil sa kahinhinan at pagiging maselan ay nagiging masama ang kanyang mata sa kanyang asawa at sa kanyang anak na lalaki at babae at sa kanyang mga anak na kanyang pinanganganak sapagkat lihim niyang kakainin sila dahil sa kakulangan at ng lahat ng mga bagay sa pagkubkob at sa kahirapang pinararanas sa iyo ng iyong mga kaaway, sa iyong mga bayan. Deuteronomio 28:56-57. Ang mga pinunong Romano ay nagsikap na maghasik ng lagim sa mga Hudyo at sa gayon napasuko sila. Yung mga bilanggong ng laban ang sila'y hinuhuli ay binugbog, pinahirapan at pinako sa krus sa tapan ng pader ng lungsod. Daan-daan ang pinapatay araw-araw sa ganitong paraan at ang nakapanghihilakbot na gawain na nagpatuloy hanggang sa napakaraming krus na ang naitayo sa kahabaan ng libis ni Jehoshaphat sa Kalbaryo. Ano pat halos wala ng sapat na puwang para makakilos sa gitna ng mga ito. Napakatinding parusa sa kalagim-lagim na pagsumpang binigkas sa hukuman ni Pilato. Pananagutan namin at ng aming mga anak ang kanyang dugo. Matthew 27:25. Naisa ng wakasan ni Titus ang nakatatakot na tanawing iyon at nang sa gayoy maligtas ang Jerusalem sa buong sukat ng pagkawasak nito. Siya'y napuno ng lagim nang makitang mga katawan ng mga patay na nakabunton sa mga libis. Gaya ng isang nagayuma, siya'y tumingin mula sa tuktok ng mga olibo sa napakagandang templo at nagbigay ng utos na huwag gagalawin ni isa mang bato nito. Bago tangkaing kunin ang buwag na ito, siya'y taimtim na nakiusap sa mga pinunang Hudyo na huwag siyang piliting dungisan ng mga dugo ang banal na lugar. Kung sila'y lalabas at makikipaglaban sa alinmang ibang lugar, walang sino mang Romano ang lalabag sa kabanalan ng templo. Si Josephus mismo sa isang napakahusay na pananawagan ay nakiusap sa kanila na sumuko na upang mailigtas ang kanilang sarili at ang kanilang lungsod at ang kanilang lugar ng pagsamba. Ngunit ang kanyang mga salita ay sanagot ng malulupit na pagtutungayaw. Ang mga sibat ay nihagi sa kanya at ang huling taong tagapamagitan nila habang sila nakatayo na nakikiusap sa kanila. Tinanggihan na rin dati ng mga Hudyo ang mga pakiusap ng anak ng Diyos. At ngayon ang pangangatwiran at pakikiusap ay ginawa lamang silang mas desididong lumaban hanggang sa huli. Walang kabuluhan ang mga pagsisikap ni Titus na iligtas ang templo. May isang mas dakila kaysa kanya ang nagbahayag na walang isang bato ang matitira sa ibabaw ng isa. Ang bulag na katigasan ng ulo ng mga pinunong Hudyo at ang mga nakaririmarim na krimeng sinasagawa sa loob ng kinukubkob na lungsod ay pumukaw sa takot at galit ng mga Romano at sa wakas ipinasya ni Titus na kunin ang templo sa pamamagitan ng dahas. Gayunpaman, kanyang ipinasya hanggat maaari ay may liligtas pa rin ito sa pagkawasak. Ngunit ang kanyang mga utos ay di pinansin. Nang siya'y bumalik sa kanyang tolda kinagabihan, sinalakay ng mga Hudyong biglang lumabas mula sa templo ang mga kawal sa labas. Sa paglalabanan, isang kahoy na may apoy ang nahihagis sa isang kawal sa loob ng isang siwang sa portiko at kaagad na nagliyab ang mga silid na nababalutan ng kahoy sa sedro na paligid ng bahay na banal. Si Titus ay nagmamadaling pumunta doon kasunod ang kanyang mga general at hukbo at ipinag-utos ang mga kawal na patayin ng apoy. Ang kanyang masalita ay hindi pinakinggan. Sa kanilang maggalit, ang mga sundalo ay naghagis ng madupong ng mga silid na katabi ng templo.
at gamit ang kanilang mga tabak ay pinagpapatay ang maraming bilang ng mga nagtatago roon. Ang dugo ay umagos na gaya ng tubig pababa sa mga baitang ng templo. Libu-libong mga Hudyo ang namatay. Sa ibabaw ng ugong ng digmaan, ang mga tinig ay narinig na sumisigaw ng ikabod, ang kaluwalhatian ay umalis. Nasumpungan ni Titus na imposibleng sawatain ang galit ng mga sundalo. Siya ay pumasok kasama ng kanyang mga opisyal at siniyasat ang loob at ng banal na gusali. Ang karilagan ay pumuno sa kanila ng paghanga at habang ang apoy ay hindi pa pumapasok sa banal na dako, siya ay gumawa ng huling pagsisikap upang iligtas ito. At sa paglabas ay muling hinikayat ang mga sundalo na pigilin ang lumalaking sunog. Sinikap ng senturyong si Liberalis na ipilit ang pagsunod sa pamamagitan ng kanyang tungkod ng katungkulan. Subalit maging ang paggalang sa emperador ay nawala dahil sa matinding galit sa mga Hudyo, sa masidihing kaguluhan ng digmaan at sa walang kabusugang pag-asam na makapanloob. Nakita ng mga kawal na ang lahat ng nasa palibot nila ay kumikinang sa ginto, nakakasilaw na kumikislap sa matinding liwanag ng apoy. Inakala nilang may di masukat na kayamanan na kaimbak sa santuaryo. Hindi ba napansin na isang kawal na isuksok pala niya ang isang nagniningas na sulo sa pagitan ng mga bisagan ng pintuan. Ang buong gusali ay naglagablab sa isang saglit lang. Ang nakabubulag na usok at apoy ang sapilitang nagpaurong sa mga opisyal at ang marangal na gusali ay binayaan at sa kapalaran nito. Iyon ay isang nakapanlulumong panuorin para sa mga Romano. Ano pa kaya ito para sa mga Hudyo? Ang buong taluktok ng burol na katutunghayan sa lungsod ay nagliyab na parang isang bulkan. Isa-isang bumagsak ang mga gusali na may matinding pagguho at nilamon na nagniningas na kalaliman. Ang mabubong na sedro ay parang mga pilas ng apoy. Ang mga taluktok na tinubog sa ginto ay kumikislap na parang mga tulos ng pulang liwanag. Ang mga tore ng pintuang bayan ay nagbuga ng matataas na hanay ng apoy at usok. Ang mga kalapit na burol ay nagliwanag at ang mga pulutong ng tao sa dilim ay nakikitang nanonood ng may kakilakilabot na pagkabahala sa pag-usad ng pagkawasak. Ang mga mapader at matataas na dako ng lungsod ay napuno ng mga mukha. Ang iba'y namumutla sa matinding hirap ng walang pag-asa. Ang iba na may nakasimangot dahil sa nibigong paghihiganti. Ang mga sigaw ng mga Romanong kawal habang nagtatakbuhang paroon parito at ang mga palahon ng mga naghihimagsik na nasusunog na apoy ay nakihalo sa dugong-dong ng sunog at ng parang kulog at kalabog ng mga nagbabagsakang kahoy. Ang alingaw-ngaw ng mga bundok ay sumasagot o binabalik sa papawirin ang tili ng mga tao. Lahat palibot sa mga pader ay umaalingaw-ngaw ang mga hiyaw at ang mga pagtaghoy at ang mga taong malapit na mamatay dahil sa gutom ay inipon ang natitira nilang lakas upang sumigaw ng pagdadalamhati at ng lagim. Ang patayan sa loob ay mas nakakatakot kaysa sa napapanood sa labas. Ang mga lalaki at babae, matanda't bata, mga naghihimagsik at mga pare, at ang mga lumalaban at mga nagsusumamo sa kaawaan ay putol-putol na bumagsak sa halo-halong patayan. Ang bilang ng mga namatay mas marami kaysa mga pumatay. Ang mga kawal ay kailangan pang umakyat sa mabunto ng mga patay upang maipagpatuloy ang gawain ng paglipol. Milman, The History of Jews, Book 16. Matapos ang paggawasak ng templo, ang buong lungsod ay nahulog sa mga kamay ng Romano. Nilisan ng mga pinunong Hudyo ang kanilang di magagaping mga muog at nasumpungan silang mapanglaw ni Titus. Pinagmastyan niya silang may pagtataka at pinahayag na sila'y binigay ng Diyos sa kanyang mga kamay dahil walang anumang makinarya, gaano man mapangyarihan ang maaaring makapanaig laban sa mga gilalas na muog na iyon. Parehong ang lungsod at ang templo ay winasak hanggang sa pundasyon nito at ang lupang kinatitirikan ng banal na bahay ay naararong parang bukid. Jeremias 26:18. Sa kapagkubkob at patayang sumunog, higit pa sa 1,000,000 taong namatay. Ang mga nakaligtas ay dinalang bihag. Pinagbili bilang mga alipin, kinaladkad sa Roma upang bigyang parangal ang pagtatagumpay ng manlulupig. Inihagi sa mababangis na hayop sa mga arena o kaya ikinalat na mga walang tahanang lagalag sa buong lupa.
Ang mga Hudyo ang gumawa ng sarili nilang tanikala. Pinuno nila para sa kanilang sarili ang saro ng paghihiganti at sa lubos na pagkawasak na sumapit sa kanila bilang isang bansa at sa lahat ng kasawiang sumunod sa kanila sa pinangalatan nila. Inaani lamang nila ang tinanim ng sarili nilang mga kamay. Sabi ng propeta, sa iyong ikapapahamak ko Israel sapagkat ikaw ay nabuwal dahil sa iyong kasamaan. Hosea 13 verse 9, 14:1. Ang kanilang pagdurusa ay madalas nilalarawan